sinabi na nung nakaraan, ito pong chapter 10, simula po dito ng bagong vision, at ito po ang pinakamahaba sa lahat po ng vision. Dahil makikita po natin yung isa pang vision doon na po sa Revelation chapter 13. So now we are at the midpoint or halfway point of the tribulation period. Kung tayo po ay nandito palagi every Sunday. And at this point, the abomination of the desolation will occur. Okay. Sa atin pong mga Bible readings, alam ko po nababasa po ninyo yung words na yon, yung abomination of the desolation. At natanong nyo na po ba sa sarili nyo, ano kaya ito? What is it? Kasi po, tinutukoy po ito ng Panginoon Jesucristo doon po sa Matthew chapter 24. Sinabi din po ito ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4. At ito po ay sinabi din at sinulat ni Daniel sa Daniel chapter 9 verse 27. Sinabi niya po itong abomination of desolation. Yun pong abomination of desolation, sa Tagalog kasi ang nakasulat ay ang kasuklam-suklam na magdadala o maghahatid ng kapabayaan sa templo. Yun po yung nilalagay lagi na translation, no? The abomination of desolation is when the Antichrist enters into the temple, claims to be God, and demands worship. It is called abomination because of what he does. Ano yung tatlo? Entering the temple. Pangalawa, claiming to be God. At pangatlo, demanding worship. We all know na meron na pong Antichrist ngayong panahon na to at marami na. Small letter A, Antichrist. Pero meron pong tinatawag na Antichrist, capital letter A, na kung saan siya po yung tinatawag na beast at siya po yung pupunta doon sa templo. Siya po ay ikiklaim niya ang kanyang sarili na Diyos at siyang lulutas sa lahat ng problema ng mundo at siya rin po ay magdidemand ng worship. Doon po sa Matthew, gusto ko pong basahin, sa Matthew chapter 24, meron pong sinabi ang Panginoong Jesucristo dito. Ang sabi niya, chapter 24 verse 15, ganito pong sabi ng Panginoong Jesucristo. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand. Then those who are in Judea must flee to the mountains. Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. Whoever is in the field must not turn back to get his cloak. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Tapos sa verse 20, but pray that your flight will not be in the winter or on a Sabbath. Okay, so sinabi po ito ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, when you hear or when you see the abomination of desolation, magmadali na kayo. Ito yung time kung saan ang lahat po ng mga Hudyo, sila po ay tatakas para po sa kanilang mga buhay. And so they're going to flee for their lives, leave everything behind and hide themselves. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Question. Is something going to happen in the middle of the tribulation that will cause him to do this abomination? Ano po kaya yung magti-trigger sa Antichrist para gawin niya po itong kasuklam-suklam na bagay na ito sa loob ng templo ng mga Hudyo? Ano po kaya? At ito po yung ating pag-aaralan. I believe that it is the killing of the two witnesses. So ang atin pong text na binasa kanina,
Revelation chapter 11, 1 to 14. Pero uumpisahan po natin sa verse 3. Mamaya ko babalikan yung verse 1. Because I always believe sa preaching, I always believe in verse by verse na pag-explain. And I believe in expository preaching. Hindi lang po sa topical. So napakahalaga ang bawat verse na atin pong pinag-aaralan. Dito po sa verse 3, ang sabi niya dito, chapter 11, verse 3, ang sabi po dito ay, ang aking mata. And I will grant authority to my 2 witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. Okay. So last time, pinag-aralan po natin ang tungkol sa pahapyaw na Bible interpretation. But there is a literal interpretation. There is a double reference translation. There is also an occurrence. At meron din tayong tinatawag na the law of context. Dito po sa verse 3, ang sabi po ng iba, the 2 witnesses represents the church daw. It represents the church. So they take this symbolically and not literally. Ganun po yung ibang interpretation ng iba. Pero hindi po natin laging tinitake na symbolically dito po sa Book of Revelation. Kung tinitake po natin literally yung ibang numbers dito po sa Revelation, kagaya po ng 1,260 days na sinasabi at 42 months, bakit hindi natin pwedeng gawing literal yung 2 witnesses? Di ba? So I believe that the 2 witnesses are real people. Totoo silang tao, they are not symbolic. No? Sabi kasi ng iba, symbol daw po yun ng church. Okay, balik po tayo sa verse 3. Doon po sa verse 3, ang sabi na ano po ang umpisang word na makikita po natin? And. What is and? It is a conjunction. A conjunction, sa English, di ba, it connects 2 ideas. Kino-connect niya pong dalawang idea o dalawang bagay. Ibig sabihin, merong naunang statement bago itong pagdating ng witnesses. Okay, tignan po natin sa verse 3. So yung thought doon po sa verses 1 to 2 ay karugtong po nung pagpapadala ng Diyos doon po sa verse 3 na 2 witnesses. And so, the 2 witnesses ay konektado po doon sa verse 1. Ano po bang tinutukoy sa verse 1? Ano bang tinutukoy sa verse 1? There was a measuring rod. Remember na ito po si John. Siya yung nakakakita from the, sabihin na natin, mezzanine of the heaven. Nakikita niya po ang lahat ng nangyayari doon sa vision. And sabi niya, binigyan ako ng measuring rod. Actually, itong measuring rod na ito na tinutukoy ay isa pong parang bamboo-like na cane. Ito po kasi ang ginagawang pansukat noong unang panahon. So, yun po ang ibinigay kay Apostle John. No? So, ang sabi niya dito sa verse 11, and someone said, get up and measure the temple of God and the altar and those who worship in it. Anong ibig sabihin ng salitang measure? Pag po sinabi yung salitang measure, ang ibig pong sabihin ng Panginoon dito ay yung ownership niya. Measuring the temple signifies God's ownership. Okay, parang ganito. Sukatin mo ito hanggang dito. Okay? Tapos, ang sabi niya sa verse 2, live out the court. Alam niyo po yung tabernacle, di ba? Kung paano siya? There is an outer court. Nasa outer court lang lahat ng tao. Walang pwedeng pumasok sa loob, kundi ang priest. Pagpasok mo ng tabernacle, pagpasok mo doon, makikita mo may mga bagay doon, the leavened bread, the brazen altar, okay? Andun yung iba't iba na
nakita natin doon sa readings po natin sa Exodus and Leviticus. No? Ang sabi niya, iwanan mo yung court. Bakit? Sino po bang nasa court? Actually, hindi lang yung mga Jews ang tinutukoy na nasa outer court, kundi mga Gentiles. Because Gentiles, hindi po sila pwedeng pumasok doon sa loob. Sabi niya, leave out the court. Ibig sabihin, huwag mong i-measure. Leave it outside the temple and do not measure it. Hindi ko ito pag-aari. Why? For it has been given to the nations. Pag narinig natin yung salitang nations, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng nations? Are they Jews or Gentiles? Gentiles. Okay. So, and they will tread underfoot the holy city. What is holy city? Jerusalem. For 42 months. Ilang taon ang 42 months? Ay, magagaling dyan. 42 months is equivalent to 3.5 years. Okay. So, 3.5 years po ito. Pero ang tinutukoy po dito, babalikan natin ulit mamaya, hindi po yung last part, ay hindi po yung first part ng tribulation period, kundi yung later part, o yung ending ng 7-year tribulation period. Okay? Makikita natin kung bakit mamaya, no? So, ito pong witnesses na ito, makikita na natin sila sa verse 3, and they will prophesy ilang days? 1,260 days. Okay. Remember po na ito po ay nakikita din sa Book of Daniel chapter 9. And Daniel is using the Babylonian calendar of 360 days. Hindi po 365 days. So itong 1,260 days, ilan po itong taon? It is equivalent to 3.5 years. Ito po ay tumutukoy doon po sa first part ng tribulation period. Bakit iniba ni John? Bakit hindi na lang niya sinabing for 42 months? At sinabi na lang niya na for 1,260 days. Kasi nga, gumagamit siya nito para ma-distinguish yung first part at yung last part ng Great Tribulation period. Yun po ang dahilan doon. Pero pareho lang yun. 3.5 years and 3.5 years. Tandaan din po natin, doon sa verses 1 to 2, yung pinapameasure po doon ng Diyos kay John, hindi po ito yung Solomon's Temple na nasira po noong unang panahon. And this is not also the temple during Jesus. What is it? This will be the third temple. This will be the temple which is going to be rebuilt in the last days. I do believe na maaabutan pa yung mga unang mga araw ng pagbibuild or pagre-rebuild ng temple na ito bago po mag-rapture. You don't know if it is in the last days or in the part ng end times. So, ito pong temple na ito ay marirebuild po at the beginning of the tribulation or doon po sa last days. Ano po yung last days? Yung age natin. Last days po ito. Kaya nga, isang tanda ng end times ay yung titignan mo ang fig tree. And what is the fig tree? It is a symbol of Israel. So, i-review lang po natin, no? The first temple was built by whom? Sino po ang nag-build ng first temple? Kasi di ba lagi tabernacle. Who built the first temple?
Bible reading. Who built the first temple? King Solomon. Okay. Bigyan ng points. Okay. So, pero, ito pong first temple na ito ay hindi siya nanatili. Why? Because it was destroyed by whom? Sino ang nagsumira dito? It was destroyed by the Babylonians. Diba? Naalala niyo po nung na-exile po sila, okay? It was destroyed by the Babylonians in 586 BCE, and the kingdom of Judea went to exile. Naalala niyo po, okay? And then, in 538 BCE, during the reign of sinong king? Na-rebuild po ang Jerusalem at ang temple. Sino yon? Si King Cyrus. Very good. Okay? So during the reign of Cyrus the Great, the Jews returned to Jerusalem after 70 years ng exile. And they were able to build the second temple. Saan ko makikita? Sa Book of Ezra. Diba? Nakanandun din. Sino si Ezra? Okay? Siya yung pinaka-scribe. And secular accounts place the completion of the second temple in approximately 516 BCE, di ba? But some Jewish sources date the completion much later in 350 BCE. Ngayon, in 70 CE, the Romans reclaimed Jerusalem. Di ba naalala nyo? Hindi lang Babylonia ang sumakop sa mga Hudyo. Sino po yung pangalawang sumakop sa kanila? Actually, madami eh. Pero, ang isang nag-reclaim po sa Jerusalem during that time, sino po? Rome. Okay, naalala nyo? And they destroyed the second temple. No? Nasira, binild, dinestroy na naman po ng mga Romans with only a portion of the western wall remaining. Ano po yung western wall na yun? Ito po yung pinupuntahan po ng mga turista. Ano yun? The Wailing Wall. Bahagi na lang po yung pader na yun nung templo na nasira. Kaya doon po nagagaganong-ganon yung mga Hudyo, di ba? Yung mga nagpe-pray. So it was not rebuilt. Hindi po na-build ito. At alam po natin na yung first temple and the second temple, saan po sila na-build? Sa Temple Mount. Okay? Alam po natin. The Temple Mount is the holiest site in Jerusalem, no? In Judaism. Because it is where the first and the second temple were built. At dahil dito, di ba? Kinuha din po ito ng mga Muslim. No? The Muslims, kinuha po nila yung lugar na yon kasi po naniniwala sila na holy place din po yun para sa kanila. Why? According to them, si Prophet Muhammad daw ay dito daw yung kanilang yung kanyang destination galing sa Mecca. No? So sa Islamic tradition, naniniwala po sila na ito po ay holy city. So pareho pong holy city sa Judaism at saka sa Islam. Yun pong Temple Mount na tinatawag. Okay. Doon po sa introduction ko, doon sa Signs of Times, napag-aralan din po natin na from 1948 to 1967, sino po ano pong bansa ang kumokontrol doon po sa East Jerusalem, yung Bank and East Jerusalem, Jordan. Di po ba? Pero po dun sa Six-Day War noong 1967, sino pong nanalo? Ang mga Hudyo. Okay? Ang Israel ang nanalo, kaya lang ang nangyari po, yun pong Israeli Defense Minister noon na si Moshe Dayan, bagamat nanalo pong Israel, hindi niya po ipinagkatiwala yung pagkokontrol doon sa Temple Mount. Kanino niya pinagkatiwala? Sa mga Muslim. Kaya hanggang ngayon, walang picture si Moshe Dayan doon po sa Israel. No? At ito po yung isang bagay na
Parang pinagsisisihan po nila. So, kapag po meron daw mga turista, parang tignan kung okay na mabisita yung dome. Kasi pag okay sa mga tumitingin ng mga Muslim, okay. Pagka hindi okay, hindi mo pwedeng tignan. No? So, ganun pong mangyayari. But there will come a time, doon po sa Daniel chapter 9, di ba, alam natin, that the Antichrist will sign a 7-year treaty. And I believe, nakasama po doon, dahil magpapanggap siyang mabait, yung i-rebuild or papayagan niya na ma-rebuild ang third temple. And I believe na yung temple na yon for worship ng mga Hudyo ay ma-rebuild. Bakit? Okay. Anong connect doon sa two witnesses? There is a reason or purpose for the rebuilding of the temple. Bakit ito papayagan ng Panginoon? Why God wants the temple to be rebuilt? Verses 3 to 6. Nakita po natin. Tignan po natin ha. I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. These are the two olive trees and the two lampstands that stands before the Lord of the earth. And if anyone wants to harm them, fire flows out of their mouth and devours their enemies. So if anyone wants to harm them, he must be killed in this way. These have the power to shut up the sky so that rain will not fall during the days of their prophesying. And they will have power over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every plague as often as they desire. So, ano pong nakita natin? Meron pong dalawang witnesses na ipinadala ang Panginoon. Saan po sila magpa-prophesy? Ang sabi po ng ibang nagtuturo, magpa-prophesy daw po sila all over the world para mag-witness. Pero hindi pa ako naniniwala doon. The reason why the temple will be rebuilt ay dahil gagamitin po ng Diyos ang templong ito para mag-prophesy po yung two witnesses. Alam po natin na ang templo, ito po yung pinaka-focal point ng buhay, pananambahan ng lahat po ng mga Hudyo. Di ba? Alam po natin yun, napaka-importante po sa kanila. When the temple will be rebuilt, ang lahat po ng mga Jew, anong gagawin nila? Pupunta po sila sa templo. Kasi sabik na sabik sila na maibalik yung Old Testament style of worship. Na nandun yung pag-o-offer, andun lahat, babalik lahat. And by the way, ang sabi po ni Apostle Paul sa Romans, Israel would be saved. The nation of Israel in general will be saved. Paano mangyayari yun? Pag nakarinig po sila ng gospel. No? At alam natin na hindi pa ito na-fulfill. Marami na rin Kristiyanong mga Jews na na-convert, pero konti lang sila. Di ba? And we know that the Jews as a whole have rejected the Lord Jesus Christ. Di ba hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesucristo? Para po sa kanila siya ay isang propeta lamang. Ganon din ang paniniwala ng mga Muslim, na siya ay isang propeta lamang. Why? Because they are still waiting for a political leader. Yun ang hinahanap po nila. No? Kaya hinihintay po nila yung hari or yung political leader na siyang magiging Messiah nila or tagapagligtas. Tayo, hinihintay natin ang second coming. Sila, hinihintay nila ang first coming. No? Ang sabi po ng Romans chapter 11 verses 25 to 26, sabi ni Paul, "For I do not want you, brethren, to be ignorant or to be uninformed of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel." Hindi full, partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Tatandaan po ninyo yun. And so, all Israel will be saved. Kapag pumasok na ang lahat ng bilang
ng mga Gentiles na maliligtas, Israel will be saved. Nakita niyo po yun? Siguro nakikita niyo po sa pag-aaral natin yung law of recurrence, di ba? Na andito, andyan yung tribulation, andyan yung mga martyrs. Recurrence po ang style po dito sa Revelation na pinag-aaralan po natin. And so Israel will be saved. This means that Israel as a nation will be converted. Kailan? When? Ang sagot, nandun din po sa verse na yun. Anong sabi? After the church age. Bakit alam natin na after the church age? Because when the full number of the Gentiles come to the Lord Jesus Christ, tapos na yung church age. Bakit? Anong susunod sa church age? Rapture. Di ba? So yun po yung sinasabi. And what is the role of the temple in the conversion of the Jews? Okay, kagaya ng sinabi ko kanina, focal point po yung templo sa lahat ng mga Hudyo. And every Jew would be drawn to the temple. And these two witnesses are going to prophesy, I believe, in only one city. Where? Verse 8. Tignan po natin sa verse 8. Fast forward lang tayo nung namatay sila. And their dead bodies will lie in the street of the great city. Ano yung great city na yon? Jerusalem. Which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Saan ba na-crucify ang Lord? Jerusalem. So therefore, ang tinutukoy po na lugar kung nasaan sila nag-prophesy at kung saan din sila namatay, ay sa great city na sinabing Sodom and Egypt. Why? Because of the wickedness of the people. No? And so, alam po natin na sila po ay magpa-prophesy doon po sa Jerusalem. Kasi ang sinabi niya, where also their Lord was crucified. So I believe that these two witnesses are Christians. Kasi nandun yung Lord. Naging Lord. Okay? They are Christians. They are in the present, pero pag-aralan po natin yung mga susunod. Ano? So, in one city, Jerusalem, and not all over the world. Hindi sila yung magpe-plane, pupunta sila ng Rome, magpe-plane, pupunta sila ng Asia. Hindi po ganun. They will stay in one city. Bakit? Kasi ang purpose lang po talaga nila is to witness ang ang pinakapuntirya po nila ay yung makarinig ng message of salvation, makarinig na si Jesus Christ ang pinupoint na Messiah para ma-convert po ang mga Jews. They will prophesy for 1,260 days. Ito po yung first half ng tribulation period. Okay? And they will be dressed as Old Testament prophets, wearing sackcloth. Ano ba yung sackcloth? Yung sackcloth po, ito po ay symbol of penitence, symbol of mourning para po sa kanila. Ito po ay magaspang na damit, no? A coarse rough cloth made from goat or camel hair. Ito po yung sackcloth na tinatawag. At yung two witnesses na yon ay magmumorn or magluluksa dahil makikita po nila yung kasalanan na nandun po sa kanilang paligid and around the world. Alam po natin ito. And so, these two witnesses are individuals granted by special power and authority by God to preach a message of judgment and salvation. So again, sa Babylonian calendar, 1,260 days is equivalent to 3.5 years. Yung first half and yung 42 months po ay another 3.5 years, the second half of the tribulation period. So ito pong mga ito ay bakit nakasuot sila ng sackcloth? Ito po yung ginagamit kasi ng mga Old Testament prophets, di ba? Pag sila ay nagluluksa or gusto mag-pray sa Panginoon. Why? Because they are from the past. They are in the present because God will grant them a physical body. But they are from the past. Naalala niyo po si John the Baptist?
Sino si John the Baptist? Ang katawan niya, John the Baptist. Pero sino po siya? Si Elijah. Diba? So they are from the past, but they are in the present. And their ministry is to proclaim two things. The law and the prophets. Parang nai-imagine ko po na halimbawa nasa templo sila, yung mga pari, magkakatay sila ng mga offering and then paduduguin. At gagamitin po ng mga witnesses ngayon to point every ritual to the Lord Jesus Christ. That the blood of the sacrifice is not enough to save you or to save us. But it was already been paid by the blood of the Lord Jesus Christ. Lahat po ipopoint nila para po sa Panginoong Jesucristo. No? So ito po yung ministry nila, yung ipoproclaim po nila yung the law of Moses and the prophets which are pointing to the Lord Jesus Christ as the promised Messiah. Siya po yung ipinangakong Messiah. And they will prophesy, and I believe that the Jews will be converted. Paano natin malalaman na ito nga ay ipinadala ng Diyos para mag-prophesy? Kasi makikita po natin yung himala na gagawin po ng Diyos para po sa kanila. Punta po tayo dito sa verse 5. Ang sabi niya, if anyone wants to harm them, pag merong gustong manakit sa kanila, anong gagawin? Bubugahan lang. Hindi pwedeng ibigay sa atin to. Kasi pag nagalit tayo, sunog-sunog lahat ang katabi natin, di ba? Mamaya yung asawa mo lumiliyab. No? Kaya hindi pwede. Binigay lang to ng Diyos sa kanila dahil alam nilang gamitin. No? To anyone who's going to harm them, yun ang sabi ko ng Bible. And then, I believe that the two witnesses will focus on the Jewish population, and they will reveal the spiritual significance of everything the priest does in the temple and how it points to the Lord Jesus Christ. So, ano po ba yung law? This was written by Moses, di ba? Ano yung sinulat ni Moses? The law, or yung tinatawag na Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. But everything points to the Lord Jesus Christ. Ano naman po yung prophets na tinatawag? Ano po yung prophet na tinatawag? Ito po ay tumutukoy pa rin doon sa tinatawag na may prophet na darating na higit sa akin. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Now, balik po tayo. Sino kaya yung dalawang witnesses na to? Sabi kanina, it symbolizes the church, which is hindi. Di ba? Ang sabi po ng ibang scholars, maaaring si Elijah and Enoch. Why? Kasi pareho silang na-rapture. Di ba? Enoch walked with God and he was gone with the Lord. Elijah was also raptured. So ang sabi nila, posible na si Elijah at si Enoch. Ang sabi naman ng iba, maaaring si Joshua daw at si Zerubbabel. Not Joshua na panahon ni Moses. Okay, but Joshua the priest and Zerubbabel the governor ng time na yon. Bakit? Kasi nakalagay sa verse 4, these are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. Saan yun makikita? Kinote ito ni John. Saan ito makikita? Doon po sa Zechariah chapter 4. Okay, punta po tayo sa Zechariah chapter 4. Makikita po natin dito, Zechariah chapter 4. Ang sabi po dito, then the angel who was speaking with me, ito po sinulat ni Zechariah,
Hindi sila magkakilala ni John. Okay. The angel who was speaking with me returned and roused me as a man who is awakened from his sleep. He said to me, "What do you see?" And I said, "I see, and behold, a lampstand all of gold with its bowl on the top of it, and its 7 lamps on it with 7 spouts belonging to each of the lamps, which are on the top of it. Also 2 olive trees by it, one on the right side of the bowl and the other on its left side." Okay. So doon po sa yung famous na Zechariah chapter 4 verses, ang sabi dito ni Zerubbabel, "Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. What are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you will become a plain, and he will bring forth the top stones with shouts of grace, grace to it." Okay. Ano po bang kinalaman ni Joshua, the priest, at ni Zerubbabel dito? Kaya naniniwala yung iba na maaaring sila yung dalawang witnesses kasi ang sabi ni John, sila po yung, these are the 2 olive trees and the 2 lampstands na nakaprophesy po doon sa book of Zechariah. No? Ang pinakakwento po kasi nito, si Zerubbabel po at si Joshua, mahihirapan po sila sa pagre-rebuild ng temple pagkatapos po nilang bumalik mula sa Babylonian captivity na 70 years. And they are facing an opposition from their enemies. No? Pero, ang ibig lang pong sabihin dito, na ang Diyos, He will supernaturally anoint Zerubbabel and Joshua to rebuild the temple. Ano po ba ang meaning ng oil? It is the anointing of God. Di ba? Kaya niya nasabi yung not by might, nor by power, but by my spirit. So para po sa akin, ang meaning lang po nito ay God supernaturally anointed Zerubbabel and Joshua to complete the task of building Jerusalem in the midst of opposition. Building the temple, I mean, in the midst of opposition. And so, these 2 witnesses are going to be supernaturally anointed also to complete the work in the midst of opposition. Ito pong dalawang witnesses na ito. Ikinumpara sila kay Zerubbabel at kay Joshua. Na bagamat marami ang mag-o-oppose sa kanila, kaya nga marami ang gustong mag-harm sa kanila. They will try to kill them. Diba? Pero magpapatuloy po sila sa mission to preach the gospel to the Jews. Pero ako po, naniniwala ako dun sa susunod na view. At i-explain ko sa inyo kung bakit. I believe that the 2 witnesses will be Elijah and Moses. Another point si Bro Mario. Okay. Elijah and Moses. Many scholars believe, and I do too, believe that the 2 witnesses are Elijah and Moses. Bakit? Like Moses, they strike the earth with plagues. Exodus chapter 7, verse hanggang 11, makikita po nila, di ba? Ang daming plagues. How many plagues? 10. Ano yung first plague? Blood. They turned the river to blood. At familiar po ba sa inyo to, yung sinasabi dito, na they have power over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every plague as often as they desire. And like Elijah, ano yung katulad ni Elijah? They have the power to shut the sky so it would not rain. During the 1,260 days of prophesying, hindi uulan. Diba? Nakita niyo sa verse na binasa natin kanina? Hindi umulan. 3.5 years. During the time of Elijah, ang sabi ng Bible, for 3.5 years, drought. Hindi umulan. Okay? So, ito po yung sinasabi. Makikita yun sa 1 Kings chapter 17, verse 1.
And also, makita nyo naman na si Elijah ay tinatawag siyang prophet of fire. Anong sabi dun sa binasa natin? Pag merong mangharm sa kanila, pwede silang bumuga ng apoy, fire. And that speaks of Elijah. Okay? And both Moses and Elijah have used supernatural means to provoke repentance. Supernatural yung ginamit para mag-repent yung mga pinipreachang nila, no? Si Elijah, ganun din. Si Moses, ganun din. Susunod, Jewish tradition, and also makikita rin natin yun sa Bible, expected both Moses and Elijah to return to the future. Babalik sila sa future. Buksan po ninyo yung Malakay chapter 4 verses 5 to 6. Gusto ko po lang na makita nyo ito. Ano po ang Malakay? Akala nyo kasi pag Malakay, puro tithing eh. Ang Malakay po, makikita po natin dito, pagkatapos ng Malakay, malaking gap na bago mag-Matthew. Diba? End na ito ng Old Testament. End na. At sa end ng Old Testament, makikita po ninyo ang ipinangako na may darating na dalawa. Verse 4, remember the law of Moses my servant, even the statutes and ordinances which I commanded him in Horeb for all Israel. Binanggit po siya dyan sa pagtatapos ng Old Testament. Verse 5, behold, I am going to send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and terrible day of the Lord. Ano yung great and terrible day of the Lord? Ito po yung tribulation period. Verse 6, He will restore the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, so that I will not come and smite the land with the sword. Period. Yun yung end ng Old Testament. But God promised, ipapadala niya si Elijah. Binanggit niya si Moses. Ipapadala niya si Elijah bago dumating ang Great Tribulation period. At ito po ang isang panghuli na gusto ko pong makita nyo din. Ano? Elijah was taken up alive into heaven. Tama? Na-rapture siya eh. But, na-rapture ba si Moses? Sinong naglibing kay Moses? Point down ni Sis Jo. Elijah was taken up alive into heaven, but God buried Moses' body where it would never be found. Saan niya nilibig? Jude chapter 1, yung nabasa ko last time, di ba pinag-awayan ni Michael, Archangel, at ng Diablo ang katawan ni Moses? Nakasulat yun. So ang tanong, nasaan ang misteryo na katawan ni Moses? God knows. Di ba? So, makikita po natin yun. Elijah must return before the return of Jesus Christ, before the Great Tribulation period. And we know that Moses represents the law, and Elijah represents the prophet. Okay. Verse 7. When they have finished their testimony, ang sabi dito, the beast that comes up out of the abyss. Alam natin na yung beast na to, hindi halimaw lang. The Bible always refer to the Antichrist na capital letter to the beast. Hindi small letter. Pero hindi makikita yung Antichrist na word, kundi ang makikita ay beast. Pansinin ninyo, palaging ang tinutukoy na Antichrist dyan ay yung beast. Okay. So the beast, sabi ng verse 7,
ay when they have finished their testimony. Anong ibig sabihin nun? Tapos na yung mission nila. Tapos na yung 1,260 days ng pagpaprophesy. Ibig sabihin, mission accomplished. 3.5 years. Anong nangyari? Papatayin sila, di ba? They will be assassinated. The beast that comes up out of the beast will make war with them and overcome them and kill them. But it doesn't mean na mas makapangyarihan po yung beast kaysa sa Diyos. God will allow it. Iaalaw niya yun. Nakasulat eh. Iaalaw niya yun. Alam niyo naman ang Lord, siya ang sumulat ng Bible. Siya ang scriptwriter. Meron siyang reason. And so at that point, the beast will attack them, or the Antichrist. The beast is another name for the Antichrist. We know that. He is a man, but a demon-possessed man. He will attack them and kill them. At ang sabi ng Bible, nasan yung katawan nila? Saan yung katawan ng dalawang witnesses? Or yung prophets? Sa lansangan. Sabi ng verse 8, and their dead bodies will lie in the streets of the great city, which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Ibig sabihin, mamamatay siya sa Jerusalem. Sure yan. Sa Jerusalem po sila mamamatay or maa-assassinate. Kasi maraming may gustong pumatay sa kanila, di ba? Una dyan, mga Jews, gusto siyang patayin, silang patayin. Kung paanong gusto nilang patayin noon ng Panginoon Jesucristo. Why? Kasi nga, nagpipreach siya ng iba. No? They will try to harm him. Verse 9, ay tignan po natin. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo that the greatest insult that you can make to a person ay yung hindi sila ilibing the same day na namatay sila. If you remember si Lazarus, the same day na namatay si Lazarus, di ba, nilagay siya sa tomb. Jesus Christ, ibinaba, nilagay sa tomb. Okay? Sa Middle East, yung pabayaan ng katawan mo, ito ay napakalaking insulto. Kaya nga ang mga Muslim, di ba, yung mga kaaway nila, parang ano lang hayop, yung mga bangkay ng kanilang ng mga kaaway nila. No? Verse 9, those from the peoples, pag sinabing peoples, ano ibig sabihin? Races, nations, and tribes, and tongues, and nations will look at their dead bodies for 3.5 days. Literal ito, 3.5 days. Paano makikita ng buong mundo ang body ng dalawang witness? Easy, TV. Satellite. Okay? Mahirap bang intindihin ang Biblia? Nung panahon ni John, siguro mahirap niyang intindihin. Paano yun? Pero sa ating panahon ngayon, napakadali na makita mo ang news all over the world. Diba? Their dead bodies, nandyan lang sila sa lansangan for 3.5 years. Okay? Kagaya ng sinabi ko, refusing to bury one's enemies was a way to dishonor and to show contempt for them. And the Old Testament expressly forbids this practice. Makikita natin yun sa book of Deuteronomy. Di ba? Di ba dun sa book of Deuteronomy, dun sa ating Bible reading, chapter 21, nandoon yun. Na kapag may namatay, agad mong ilibing. Hindi pwedeng nakatiwangwang dyan. Kapag nalapitan mo siya, unclean ka for 7 days. Di ba? So the Jews bury the dead on the same day, kagaya na sinabi ko. Pero itong part na to, walang nag-touch sa kanila. Takot silang lahat. So, 3.5 days. At nagkaroon po ng bagong holiday. Magkakaroon ng bagong holiday. Verse 10. And those who dwell on the earth will rejoice over them and celebrate, and they will send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. Ano po yung bagong holiday? Dead Prophets Day. Yan po yung holiday. No? Ang mga Muslim pala, ganyan, pag nagre-rejoice sila, nagse-celebrate, nagbibigayan sila ng mga regalo.
It's a holiday for them. So, ganun po ang mangyayari. But, it will be a short-lived holiday. Bakit? 11 to 12. Sige po, promise. Bibilisan. Verses 11 to 12. But after the 3.5 days, the breath of life from God came into them. Hiningahan sila ng Diyos. And they stood on their feet. Parang bigla po silang mabubuhay. They will stand on their feet. And great fear fell upon those who were watching them. Siyempre makikita nila. And they heard a loud voice from heaven saying to them, come up here. Another rapture. Come up here. Pero hindi ito yung nawala. Pero it's just like paano nag-ascend si Jesus Christ sa clouds. They will ascend. Then they went up into heaven in the cloud. Hindi sila biglang nawala. Makikita sila ng lahat ng tao, ng mga enemies. No? They went up into heaven. Binabasa ko ito. Excited ako no? And their enemies watched them. Para talagang sine, Pero totoo ito. Hindi siya kwento. And in that hour, there was a great earthquake. Parang nung namatay ang Panginoong Jesucristo, there was a great earthquake. And a tenth of the city fell. Ilan pong namatay? Okay. Ito ang population, yung ika-10 bahagi ng population patay dahil sa earthquake. Pero 7,000 ang namatay sa earthquake. Sabi niya, and that hour there was a great earthquake and a tenth of the city fell and 7,000 people were killed in the earthquake. And the rest, tignan po ninyo, and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven. Sa Bible, kapag narinig po ninyo yung gave glory to God, it means nagrepent po ang mga tao. Lahat ng naiwan na hindi namatay, they will be converted. At dyan po manggagaling yung 144,000 na Jews na siyang magpapatuloy sa pag-evangelize. Okay? Kaya kapag kami nagsabi, sila yung 144,000, tanungin nyo, anong tribo ka? Kasi they are Jews. Yun ang sabi po ng Bible. They are Jews from different tribes. Yun po ang mangyayari. No? So, ang sabi sa verse 14, ang sabi niya, the second woe is past. Behold, the third woe is coming quickly. At yung lesson po natin sa eschatology, ipagpapatuloy po natin pagkatapos ng Lenten season. The first woe is the fifth trumpet, Revelation chapter 9 verse 12, di ba? Yung second woe, ito, sixth trumpet, yung demons and plagues. The third woe is coming. Ito yung seventh. I believe it will be the opening of the 7 bowls. Okay. Re-review lang ako. Why was the temple will be rebuilt? Why would be the temple be rebuilt? At pangalawa, what is the purpose of the 2 witnesses? To convert the nation of Israel. Para sila po ay maging patotoo. Kagaya po ng lagi ko pong sinasabi, ginagawa po ng Diyos, He has given us this book. And He has given us the book of Revelation. Ang sabi niya po kay Daniel, arise Daniel, for these words are concealed. Nung nagpakita po yung vision kay Daniel, ang sabi ng Panginoon, it is concealed. Hindi pa ito mabubuksan. But God opened it sa book of Revelation. Amen. Nakikita natin ang malapit ng pagdating ng Panginoon. Kagaya ng sinasabi ko, dalawang bagay lang yan. Either mamatay ka sa buhay na ito, which is lahat tayo mamamatay. Ang problema, hindi mo alam kailan ka mamamatay. Tomorrow is not a promise na nandiyan ka pa. Handa ka ba?
na harapin ang judgment ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die. And after that, the judgment. Handa ka ba? Ang buhay mo ba ay ibinigay mo na sa Panginoon? Inilaan mo na ba ang buhay mo sa Panginoon? Nagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Tinanggap mo na ba ang Panginoon na maging boss ng buhay mo? Kung hindi pa, nakakatakot ang pwedeng mangyari sa iyo. Dalawang bagay lang, either mamatay ka o ang Diyos marapture ang church at maiwan ka at mararanasan mo ang lahat ng paghihirap na hindi pa naranasan ng buong mundo. Kaya, palagi ko pong sinasabi ito. Dahil ayoko pong may accountability ako sa Panginoon. Kung wala ka pang relasyon sa Diyos, ito na ang panahon para ibigay mo ang sarili mo sa Kanya. Pagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Sabi ng John chapter 10 verse 10, kaya lamang naparito ang diablo, ang magnanakaw, para magnakaw. Mangwasak, pumatay, wawasakin niya ang buhay mo. Matutuwa siya na masira ang pamilya mo. Masira ang kinabukasan ng mga anak mo. Hindi bago ito, nakikita natin sa paligid. Gawain ng diablo. To steal, to kill, and to destroy. Bakit marami nagpapakamatay? It's because binubulungan sila ng diablo na wala ng kwenta ang buhay mo. Magpakamatay ka na. That's the devil. Bakit marami naghihiwalay? Kasi binubulungan sila ng diablo. Maghiwalay na kayo. That's the devil. But listen to God. Ang sabi ng Diyos, naparito ako para magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kapag ang buhay mo sobrang lungkot, na parang gusto mong magpakamatay, at sumunod ka sa binubulong ng diablo, panalo na siya. Kasama ka na niya. Pero pag inayos mo ang buhay mo, maraming mga anghel, milyon-milyong anghel ang natutuwa sa langit. Bakit? Ilalayo ka nila sa apoy ng impyerno. Aayusin ang buhay mo. Pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, aayusin niya ang magulong buhay. Walang pwedeng mag-ayos nito kundi ang Diyos. Hindi katalinuhan. Hindi kayamanan. Walang magagawa ang pera sa buhay mong nawasa. Walang magagawa ang katalinuhan kahit pinakamatalino. Walang magagawa. Wala kang magagawa. Pero kapag sinabi mo sa Diyos, Panginoon, ayusin mo ang buhay ko. Sawa na ako sa buhay ko. Aayusin ito ng Diyos. Parang na-imagine ko yung mga anak natin, di ba? Pagbata sila. Dahil bibilhan mo sila ng laruan. Maya-maya, sisirain nila ang laruan. Ang mahal ng bili mo sa laruan, maya-maya, sisirain nila. Yung iba, itatapon na lang. Pero may mga bata na sasabihin nila sa kanilang ama, Daddy, nasira ko, pakiayos mo. Maaaring nasa point ka na sinisira mo ang buhay mo, or sira na ang buhay mo, sabihin mo sa Diyos, Ama, heto ang buhay ko. Ayusin mo. Tayo po itong mandaling manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang rito po kami muli nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kung meron man po sa aming kalagitnaan, na meron pong pinagdadaanan sa oras na ito, kayo po ang patuloy na mag-comfort sa kanilang mga puso, mga nawalan ng mga mahal sa buhay, mga nawalan ng trabaho, mga nawawalan ng pag-asa sa kanilang buhay, mga mayroon pong iba't ibang suliranin na tanging kayo lamang po ang nakakakita at nakakaalam. Panginoon, sa punto ng buhay namin na kung saan hindi po namin kayang ayusin po ninyo. Pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay sa inyo. Patawarin niyo kami sa mga time na kami po ang naging sentro ng aming buhay. Patawarin niyo kami yung mga time na kami po ang nasusunod sa aming mga buhay. Binibigay po namin ang buong buhay namin sa inyo. Kayo na po ang bahala. At
At salamat po sa inyo pong pangako na ang lahat ng lumalapit sa inyo ay kailanman hindi mapapahiya. Panginoon, I pray na wala pong maiiwan. No one will be left behind when you come, Lord. At lagi po kaming maging handa. Salamat po sa oras nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan niya.